Sa simula, tila perpekto ang ugnayan ng tao at kalikasan. Noon, ang sapang ito ay malinis, payapa at puno ng buhay. Malinaw ang tubig na dumadaloy, sariwa ang hangin at masayang naglalaro rito ang mga bata. Maraming isda at halamang nabubuhay sa paligid ng sapa. Kaya naman, naging mahalagang bahagi ito ng komunidad. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay unti-unting nasisira dahil sa maling gawain ng tao. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura at kawalan ng disiplina, ang dating malinaw na tubig ay naging marumi at mabaho na. Hoy Jay, huwag kang magtapon ng basura dyan, sinisira mo ang sapa. Anong pakialam mo? Walang ang pakialam ang iba. Ako pa kaya? Isang araw, sa tahimik na agos ng ilog, muling sumubok si Mang Ben na makahuli ng isda gamit ang kanyang kawil. Bitbit niya ang pag-asang sana'y may maiuwi siya para sa kanyang pamilya. Ngunit sa bawat paghagis ng kawil, katahimikan lamang ang bumabalik. Walang isdang kumakagat, walang buhay na sumasalubong mula sa tubig na dati sagana at masigla. Ay, kahit isang isda man lang wala akong huli. Pare, kumusta ka na pare? Marami ka ba nawaling isda? Eto pare, wala pa rin. Dati pare, dito ako kumukuha ng mainom na tubig. Ngayon, para na lang sa mga halaman. Bakit kaya no? Siguro, Dahil sa dumi na ng tubig kaya hindi na naiinom. Dahil marumi na ang sapa, unti-unti nang nawawala ang buhay sa ilog. Ang tubig na dati malinis at ligtas inumin, ngayon ay puno na ng dumi at panganib sa kalusugan. Sa kapabayaan ng mga residente, unti-unting dumumi ang sapa, bumaho ang tubig at nagdulot ito ng panganib sa kalusugan ng bawat isa. Ang kalikasan ay sumasagot sa kilos ng tao, ang kapabayaan ay nagbubunga ng pagkasira. O diba, dati ang ganda ng ilog na ito. Dito pa nga tayo naliligo nung tayo mga bata pa. O nga no? Eh ngayon, wala nang naliligo dito. Kasi marami nang basurang dumadaloy. Sino kayang may kasalanan? Eh di ba tayong mga tao lamang gumagawa nito? Tama ka. Dahil tayong mga tao naman walang pagpapahalaga sa ating kalikasan. Kalaunan, napagtanto ng mga residente na mali ang kanilang ginagawa. Naunawaan nila na ang simpleng pagtatapon ng basura ay may malaking epekto sa kalikasan at sa kanilang komunidad. Mula sa pagkatanto ng mga residente, nabuo ang isang desisyon dahil dito nagkaisa ang lahat upang magsimula ng pagbabago. Sama-sama silang nagsagawa ng malawakang clean-up drive upang linisin ang sapa at maibalik ang kalinisan ng kanilang paligid. Natutunan din nilang magsagawa ng tamang paghihiwalay at pagsisigrasyon ng basura upang mapanatili ang kalinisan at mabawasan ang polusyon. Bukod sa paglilinis, nagtanim din sila ng mga puno bilang simbolo ng kanilang bagong pag-asa at pagmamalasakit sa kalikasan. Sa bawat punong itinatanim, may pag-asang muling sisibol para sa kalikasan at sa susunod na henerasyon. Bawat punong itinatanim ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa kalikasan.
Ang kalikasan ay hindi hiwalay sa tao. Ito ay bahagi ng ating buhay at kinabukasan. Sa ekokritisismo, tinitingnan natin ang relasyon ng tao at kalikasan na hindi sila hiwalay kundi magkaugnay. Kapag nasira ang isa, apektado ang lahat. Kapag ginalagaan ng tao ang kalikasan, bumabalik ang balanse at buhay. Ang kalikasan ay ating responsibilidad. Save the Mother Earth!